Pilipinas, ang oras po 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong 6 na po ng buwan? No, ay matagal-tagal pa pala ang swelde. Petsa de peligro na ba? Ay, 6 pa lang pala. Anyway, kumusta po ang inyong araw? Napakainit ng panahon at ang sabi po ng mga doktor, ay common sense na din ito eh. Always hydrate at iwasan ang napakainit na araw. No? Wala naman tayong magagawa kasi sa init ng panahon. Ang magagawa lang natin ay tiyakin, no, na tayo ay hydrated at umiiwas sa matinding sikat ng araw. Usapang Legal. Anyway, pagpapatuloy po ng ating naging talakayan itong mga nagdaang araw dahil wala pong katapusan. Ba't ganun? Parang ang dami-dami yung mga mana. Parang ang dami yung mga properties. Ano? Pero kung kayo po ay may problema sa property, no? Wag po kayong masyadong papasindak. Bakit kanyo? Hindi naman kasi kayo mamumroblema kung wala kayong property, di ba? Ibigay nyo sa akin. Ako magdo-document. Pero akin na, yan. Pero kidding aside, no? Wag po kayong masyadong magpapaka-consumi, magpapaka-stress, no? Kung kayo ay may mga issues sa properties. Of course, dapat ay solusyonan. Kaya nga po narito ang ating programa, no? Para more or less meron po tayong background, meron po tayong general idea kung ano ang maaari nating gawin. But syempre pa, kung sakasakali po na talagang kailangan na ng personal ng konsultasyon sa abogado, mainam po na mag-consult kayo sa inyong pinagkakatiwalaang abogado sa inyong lugar. Usapang Legal. Kung sakasakali po na kasi syempre may kamahalan din po ang konsultasyon, no? Yung iba nagcha-charge ng 5,000 kada oras o kaya naman ay kahit portion lang or fraction lang, hindi pa umabot ng isang oras ay china-charge na ng ganito, no? Syempre po pwede po kayong dumulog sa Public Attorney's Office o kaya naman po sa mga IBP offices sa inyong lugar. Meron pong nagbibigay ng libreng konsultasyon. At syempre dito sa ating programa from time to time or sa ating estasyon from time to time, kung available po tayo, may mga pumupunta po dito sa ating himpilan. Hindi naman po napapahiya kapag ka po available kami dito. Usapang Legal. Pero syempre po yung mga personal paghawak, no, ng inyong mga kaso ay hindi po kami makakapag-commit doon, no? Dahil nga po syempre kami po ay may kanya-kanya ding mga trabaho dito at maliban po dito sa actually lang po ito, kawang-gawa lang po itong programa natin dahil kami po, no, dito sa himpilan ay may kanya-kanya din po kaming role, no? Dito sa aming kumpanya. Ayan. Anyway, ang tanong ay, ma'am, sabi niya, ask ko lang po if may share pa po ba ang kuya namin kahit nasa kanya na ang lupa at bahay na dating tinitirahan ng magulang namin nung buhay pa sila. Bali po kasi maliit na lang ang papartehin ng 3 anak na hindi binigyan noon. Ask ko din po if ililipat po sa pangalan ng kuya namin yung title sa house and lot. Need pa ba ng perma naming 3? Usapang Legal. To simplify, no? Hihingi, dapat pa bang magkaroon ng share ang isang tagapagmana or isang anak na nauna nang nakatanggap mula sa kanyang mga magulang? Relevant po sa ating talakayan yung mga basic principles ng pagmamana, of course, mga compulsory heirs, at syempre pa yung tungkol sa collation. Mamaya tatalakayin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng collation. Usapang
Legal! Ayan, kaya naman if you have questions, 0919-282-6485 o kaya naman may mga nagme-message po dyan ha, marami rin po mga questions dyan. O kaya naman po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment at sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television Facebook page. Libre po ang ating talakayan. Although hindi po tayo nagsusulisit ng kliyente dito dahil may mga pumunta na po dito na tinanggihan ko din, no, dahil nga po limitado lang ang oras natin para makapag-handle ng outside cases. Usapang Legal! Okay, usapang mana pa rin, kaya naman, no, ipadala na po yan. May marami pa rin mga questions na tayo ay naging utang natin last time. Kasi remember, Rico, magandang gabi sa iyo yung nagpadala ng message sa atin. Sasagutin ko po yan kasi yung last question noong Tuesday, hindi ko na po nasagot dahil nag-overtime na tayo ng 1 minuto. Nakakahiya naman sa Lunas at Lunas Extension kung kakainin ko yung oras nila. Usapang Legal! Pero Rico, mamaya sasagutin natin yung question mo. Magandang gabi sa iyo, Gigi Carriaga, gayon din Ching Sevilla, kay Ma'am Grace Recta Amon Biton, syempre pa kay Jody Zay at Aunt May, magandang gabi. Si Gael Enriquez, hindi nawawala si Gael, lagi naka-assist sa atin at nag-screenshot ng inyong mga questions. Si Ador Cortez, Chris, magandang gabi. At Eli Abanto. Uy, na-miss ko naman itong si Eli Abanto. Matagal siyang nawala. Usapang Legal! Magandang gabi din po sa inyo, Ginoong Eduardo Narvaez, Cherry Sumagaysay, gayon din sa iyo Alan Evaristo, Gloria Bakayan, si Joseph Herbacio, gayon din kay Eric De La Cruz, Grace Recta, Augusto Otto, dyan sa Southern Leyte, si Nivek Viterbo dyan sa 13 at si Vanji Lubao, magandang gabi. Sa radio lang ako nakikinig nitong mga nakaraan. Okay lang po yan. Ang importante po, nakikinig pa rin kayo. No? Si Flor de Lisa Bogante at Ramon Abadilio, magandang gabi. Nakikinig sa atin sa radyo kasama ang kanyang misis na si Marilyn habang nagluluto ng hapunan. Ay, ano po bang hapunan natin ngayon? Masarap kahit hindi Friday, masarap po ngayon yung mainit na na munggo. Ginisang munggo. Yan, ang sarap. Yung maraming kamatis. Tsaka maraming malunggay. Pagkatapos may pritong GGO sa amin, yung tawilis, tapulok sa Marinduque ang tawag dyan. Kenneth Arevalo, Felix Falcotelo at syempre pa Miss Roxanne Costob, Jericho Ferrer na magbe-birthday sa March 12 at gayon din sa Yuditas at si Eduardo Narvaez at syempre pa si Gael. Sabi ni Jericho, gusto niyang mag-guest dito sa programa. Ang punto lang, pwede po kayong bumati dito sa programa, kaya lang kasi ang restriction po natin, syempre, legal na talakayan. So kung maiaambag po kayo tungkol sa mga legal na usapin, pwede po kayong sumali sa ating discussion. Usapang Legal! Aunt May, magandang gabi sa iyo at Henry Dolohan, Ellen Castillo, Jennifer Tutor at Amon Biton. Happy birthday daw kay Jel. Magandang gabi po sa inyo. Okay, Mario Manongdo, magandang gabi dyan sa Samar. Sabi niya, yung tungkol sa adverse claim. Ayan. Si Fiesta Mart Royal dyan sa Laguna at Maricor Angeles. Gayun din sa iyo, Enrico Junior. Yan. Binapabati niyan ang kanyang anak ng happy birthday pero hindi po niya nilagay. Pero siya po ay taga Cainta, Rizal. So happy birthday po kay Enrico Jr. Gayon din, magandang gabi Romeo Herong at Mami Belen Rivera. Daddy Ruel Resyo, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! Before we pause for commercial, bibigay ko po muna sa inyo yung mga basic principles ng ating talakayan. So sinasabi po ng batas, patas ang pagmamana ng mga compulsory heirs. Again, ang mga compulsory heirs, yun pong mga anak, yung mga legitimate descendants, yung bumababa, so anak, at saka
pati yung asawa pareho, no, ang mana ng isang anak at ng isang asawa. Tagapagmana din po ang legitimate ascendants, no? Pumapangalawa or actually pumapangatlo, magka-level ang asawa at ang magulang. Bakit kanyo? Kasi no, kung wala pong anak, nagmamana ang asawa at ang magulang. Kung walang legitimate na anak, pagka po walang legitimate na anak, o ibig sabihin marital child or yung anak ng dalawang mag-asawa, no? Kapag ka po walang legitimate child, ang nagmamanap at tapos meron pong illegitimate child, hindi po nasusolo ng illegitimate child or non-marital child ang mana. Laging nagmamana kasama ang lolo at lola. Tanging nasusolo or the only instance na masusolo ng isang illegitimate or non-marital child, ang mana mula sa kanyang tatay o nanay is, no, kung halimbawa po na wala ng ibang naiiwan pang compulsory heir. Usapang Legal. Okay, posible lamang po na makakuha ng malaki ang isang tagapagmana kung merong will, but of course it is taken from the free portion. Ano ba yung free portion? Sa ilalim po kasi ng batas, 50% ng mga ari-arian ng isang taong namayapa na ay nire-reserba para sa kanyang mga compulsory heirs, no? Yon. So, yung 50% na natitira, yun po ang po pwedeng ibigay kung kani-kanino man gusto, kahit sa isa pa mang tagapagmana. Okay? Hindi rin po valid ang salitaan ng paghahabilin o yung, halimbawa, donasyon. May tinatawag po kasing donation mortis causa. Donasyon, paghahabilin, na which will pagbibigay na nagtitake effect lamang kapag namatay na ang nagbibigay. Anong ibig sabihin nito? Dinodonate ko ito kay Sophia Gans, pero ito ay akin pa rin ito, pero magiging kanya lang ito kapag ako ay namatay na. That is donation mortis causa. So hindi po valid ang salitaan. Again, para po maging valid ito, it has to be in a written instrument, duly notarized, tsaka accepted during the lifetime noong nagbibigay. Usapang Legal. Okay, so kung sakasakali naman po na walang will, para naman matiyak na magiging patas ang hatian ng mga tagapagmana, meron pong sinasabi ang Civil Code na collation. At ang collation po tatalakayin natin sa atin pong pagbabalik dito lang po sa DZRH Usapang Legal, kasamang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo. Kayo'y Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Before we discuss our topic tonight, meron po muna tayong report. Isang rider patay matapos magulungan ng truck sa Rojas Boulevard sa Maynila. RH27, Noche Kakas. Magandang gabi sa iyo, bagamat hindi kagandahan ang iyong balita. Noche. Attorney Rina, hindi pa natatanggal itong isang rider na nasa ilalim pa ng dump truck matapos pagulungan dito sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Halos dito sa may sa may Raha Sulaiman Park. Halos dito talaga tapat. At dadamay din yung isa pang sasakyan matapos na kalat ka rin ng dump truck itong rider. So sa ngayon, Attorney Rina, apektado yung daloy ng traffic, yung southbound lane ng Rojas Boulevard. Yung pinakabuntot nandun na sa may Calao Street at yung papuntang Pito Cruz, yung papuntang Baclaran. So sa ngayon ay dumating na rin na dito yung investigador ng Manila Police District Traffic Investigation. So yan muna ang detalye mula dito sa lungsod ng Maynila, RH27, o Sikakas DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Noche Kakas. Usapang Legal. Paalala lamang po sa mga motorista, kapag ka po ganyang may aksidente, wag na po tayo makiosyoso para hindi na lalong lumala pa yung pagbigat ng daloy ng trapiko. At paalala din po sa mga drivers, ingat-ingat po sa pagdadrive. Usapang
Legal! Anyway, pagpatuloy po natin ang ating talakayan. No? Before we pause for commercial, binanggit na po natin yung mga basic principles na ang mga compulsory heirs ay patas na nagmamana. Nagkakaroon lamang po ng variation o pagkakaiba sa porsyento ng mana kung meron pong legitimate at illegitimate or marital and non-marital children, in which case mas malaki po ang natatanggap ng marital children dahil 50% ng share ng isang legitimate ang makukuha ng isang illegitimate or non-marital child. Usapang Legal! Again, posible lamang po na magkaroon ng pagkakaiba sa mga share kung sakasakali maliban doon sa pagkakaiba dahil sa legitimate and illegitimate or marital and non-marital, nagkakaroon ng the only instance na magkakaroon pa ng pagkakaiba ay kung meron pong naiwang will o yung normal na tinatawag nating last will and testament. But then again, galing lamang po ito sa free portion. Now, hindi po valid ang paghahabilin o hindi po valid ang verbal na pagpapamana. Mangyayari lamang po ito ang pagpapamana kung merong will na nasusulat. Dalawang klase, notarial o kaya naman ay holographic will. Sa holographic will, ito po ay entirely handwritten ng taong nagpapamana, may petsa at meron niyang pirma. Sa notarial will, ito po ay duly notarized. May 3 mga testigo na parehong pipirma in the presence of each other at meron pong specific form at mas stricto po ang pagpapatunay dito. Ito po yung tinatawag na probate. Usapang Legal! At kung sakasakali po nagkaroon ng mga prior disposition, anong ibig sabihin nito? Mas maagang pagdespatcha ng property sa ibang mga compulsory heirs sa pamamagitan ng pagdodonate, pagbibigay. Ito po ay maaring maging subject sa tinatawag na collation. So ano ba yung collation? Ayon po kasi sa batas, kapag ka po ang isang tagapagmana ay nabigyan na ng paunang pamana sa pamamagitan ng donasyon, gratuitous po yung pagkatanggap ng tagapagmana, ito po ay dapat na maging subject sa collation or isasali sa computation kapag ka namatay na yung nagbigay, and therefore para po maging patas ang distribution ng mana. Usapang Legal! Ayun. So, yun po ang tinatawag na collation. So, kung halimbawa po, kami ng kapatid ko, halimbawa lang na 2 kaming magkapatid, dahil halimbawa ay paborito siya ni nanay o ni tatay, mas malaki na ang naibigay sa kanya nung mga buhay pa sila. Pagkatapos ako ay hindi nabigyan, yung pong nabigay kay ate, for example, dapat nakasama sa computation. Kung halimbawa nakatanggap na siya ng 2 milyon at 1 milyon na lang ang natitira, na mga naari-arian ng mamatay sina nanay at tatay, di dapat yung 2 milyon na nakuha ni ate ay isasama doon sa computation sa partehan. So yung 2 milyon ni ate na natanggap niya, yung naiwan na 1 milyon equals 3 milyon. And therefore, dapat 1.5 kami. Si ate, dapat ibalik niya sa akin or ibigay niya sa akin yung kalahating milyon para patas ang aming hatian. Yun po ang konsepto ng collation. Usapang Legal! Ayan. So, pinag-uutos po yan ng batas, ha? So, hindi po yan imbento. Ayan. So, ito naman po yung question noong Tuesday dahil yung question, tinabunan ko na lang. Pero ito po yung question ni Rico. Attorney, namatay na ang aking ina. Meron siyang mana sa magulang niya. So, ibig sabihin, lola niya. May lola or lolo, may karapatan po bang ibenta ng aking ama ang 500 square meters na lupang minana ng aking ina? May habol pa po ba kaming magkakapatid? Rico, I hope you are listening tonight. Usapang Legal! Definitely may habol kayo, Ang tanong lang kung magkano o ilang porsyento nito ang mahahabol mo. Maganda ring malaman, kung sino kana lolo at lola okay.
kung sino sa inyong ina at sa inyong sa kanyang magulang ang unang nawala. Bakit? Kasi nagmamatter din po ito kung may karapatan ba ang tatay nyo o wala. Ayan. Usapang Legal. Kung halimbawa pong naunang namatay si nanay, no, bago ka na lolo o lola, no, at pagkatapos, therefore, ibig pong sabihin namatay si nanay, hindi na niya namana ang property. Hindi po ba? So kung hindi na niya namana ang property, ibig sabihin, kayo po ang hahalili kay nanay at kayong mga anak ni nanay lang ang magpaparte doon sa dapat na sanay share ni nanay. Yun ang tinatawag na right of representation. No, wala nang pakialam doon si tatay and therefore hindi dapat na ibenta ni tatay ang property na ito. Usapang Legal. Kung halimbawa naman namatay sina lolo at lola, pagkatapos sumunod si nanay, ang next question ko, kailan minana ni nanay yung property, no? Ito ba ay time na ito na kasal na si nanay at saka si tatay, no? Or ito ay minana niya bago pa maikasal si nanay at tatay. Usapang Legal. Bakit? No? Kasi kung ito po ay minana ni nanay noong panahong kasal na sila ni tatay, ibig pong sabihin eksklusibong property ito ni tatay, ni nanay, and therefore, no, ang tanging karapatan ni tatay dito ay makiparte sa mana. So kung halimbawa 3 kayong magkakapatid, no? Halimbawa 2 kayong magkakapatid, pagkatapos ay si tatay ay isa ring sa tagapagmana ni nanay, di magiging divided by 3 ang property na ito. So yun ang magiging sharing. Usapang Legal. Kung halimbawa naman po na ito ay conjugal property, meaning tinanggap na ni nanay bago pa sila maging mag-asawa ni tatay, ibig sabihin ito po ay conjugal at hahatiin muna, divided by 2 muna dahil ito po ay conjugal, so si tatay entitled sa kalahati ng property hindi bilang mana kundi bilang share sa conjugal asset. And therefore, yung kalahati kay tatay na, yung 250 square meters kay tatay na bilang share niya dun sa conjugal assets. Yung 250, kung 2 kayong magkapatid, divided by 3. Bakit? Si tatay magmamana pa dun sa kalahati, no? Dahil yung unang kalahati na nakuha niya, share niya yon sa conjugal asset at yung 1/3, no, kung 2 kayong magkapatid, yung 1/3 naman makukuha niya bilang isang tagapagmana ni nanay. Usapang Legal. Complicated po ba? Ganun po ang manahan, no? So napaka-komplikado po ng pagmamana, kaya isa ito sa mga struggles, no, para sa mga nasa law school. Magandang gabi sa iyo, Chavit Jacob. Magandang gabi po sa inyo. Okay, so ito pa rin po yung programa natin, legal pa rin. Magandang gabi sa iyo, Marcelo M., Willie Relador, Violeta Montecalvo Zambrano, Leo Javares, Joff Reyes, gayon din sa iyo, Damaso Sabarillo, Kenneth Arevalo, and Miss Charo Abraham, Ramon Abadillo, at Amelia. Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi. Sarap naman ng pagkain nitong si Ramon Abadillo. Pritong bangus na binabad sa suka at may ginisang ampalaya. Ay, best combination. Usapang Legal. Nakakagutom ang pagkain nyo. Magandang gabi sa iyo, Michael Manalo, dyan sa Las Piñas, Alcover Jesse, at Joe Gakuma, gayon din Felisa Domingo, at Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales. Magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po magandang gabi po sa inyo dyan sa Botolan, Zambales. Si Wilson Aldea pala yun, at saka si Wilson Aldea Sr. Magandang gabi po sa inyo, Jennifer Tutor at Amon Biton. Okay, so yung mga questions, kasi before we pause for commercial earlier, meron pa rin pong question tungkol sa kung pwede daw po ba na screenshot na ni Gael at saka ni Kenneth yung tungkol sa kung maari daw ba na makapag-file ng adverse claim
ang isang foreigner? Ang question po nito ay mula kay Mario Manongdo. Okay. So, Ginoong Mario Manongdo, basta po ang isang kahit pa po foreigner, basta may interest siya sa property, pwede po siyang mag-file ng adverse claim. Kaya lang, nag-a-apply pa rin po dito yung restriction sa ating saligang batashan. Ano yon? Na hindi pa pwedeng magmay-ari ng real property ang isang foreigner except, no? May mga exceptions lang po. Ayan. Usapang Legal. Pero kung halimbawa po ito condominium unit, 'di ba? Meron pala siyang share doon. Eh di mag-file siya ng adverse claim, 'di ba? Kung ano man po yung interest niya. Say for example, isang dating foreigner, no? Isang dating Pinoy na naging foreigner. Pagkatapos siya pala ay may mana doon, pwede siyang mag-file ng adverse claim pending, no? Yung pagpa-file niya ng kaso sa korte, kung ano man yung kanyang ipa-file na kaso sa korte, merong maaring reconveyance o maaring yung halimbawa ay judicial settlement of estate with partition. So depende po, no? Basta may interest sa property ang foreigner. Usapang Legal. Magandang gabi din sa iyo, Luna Ben. At syempre pa Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan, Bongbong Dioso Salvacion, at maraming iba pa. Now, ipagpatuloy po natin. The next question is, magandang gabi po, attorney. Okay, may asawa po ako at at wala pa kaming anak. Yung share ko po ba na mana sa magulang ko ay naibigay na sa akin noong time na kasal na ako. Kung sakali pong mamatay ako, kanino po dapat mapunta ang maiwan kong mana noong time na kasal na ako? Hindi ko alam kung ito ay nasagot ko na, but I took this from the last time, no? Yung last Tuesday. Kailan ito naibigay? Noon o ngayon? Kailan mo ito namana? Ito ba ay namana mo bago pa kayo anong tawag doon? Namana mo ba ito bago pa kayo ikasal? Ibig sabihin ay, ang tawag doon, single ka pa o namana mo na kayo ay mag-asawa na? Kasi kung minana mo ito noong bago kayo ikasal, abay conjugal ang property, mag-50-50 muna, hahatiin muna dahil share sa conjugal asset ng asawa mo. Pagkatapos yung 50%, paghahatian ng asawa mo at saka ng mga kapatid mo. Ngayon, kung halimbawa naman po na ito ay minana mo at that time na kayo ay mag-asawa na, no, maghahati na lang, diretsong hatian na bilang pagmamana yung asawa mo at saka yung kapatid mo. May pagkakaiba sa sukat. Bakit? Kasi kung ito ay conjugal, hahatiin muna. Tsaka yung kalahati yun lang ang pagmamanahan. Pero kung ito ay exclusive property mo dahil minana mo ito during the time na kayo ay mag-asawa na, diretso ng manahan at therefore 50-50 sa buong property ang kapatid mo at ang asawa mo. Usapang Legal. Ayun. So, malaki pong effect ng kung ito ay conjugal o kaya naman ay exclusive property. Malaki po ang effect kung ito ay minana ninyo bago or during the time na kayo ay kasal na. Ayan. Usapang Legal. Naghahanap po ako ng mga questions. Magandang gabi, Sir Ronnie Daguro. Thank you very much for watching. At yung iba pa. At si Marina Yokota. Magandang gabi po sa inyo. Attorney, may karapatan po ba ang mother ko sa property ng stepfather ko? Kasal po sila. Okay. Kung halimbawa, definitely bilang property ng stepfather mo. Unang-una, dapat pong malaman, kasal po ba sa una yung stepfather mo? Meron po bang previous family? At kung sakasakali, kung may previous family, pari kasi siyang biyudo na, hindi po ba? Kasi kung meron po siyang previous family at legal silang kasal at meron siyang mga heirs, no? Ang iiral po sa kanila ay total separation of property kung hindi po sila nag-liquidate o kaya nagkaroon ng settlement of estate, and therefore wala pong magiging karapatan sa property itong nanay mo doon sa property ng iyong stepfather, no? Dahil pinangangalagaan po, no, ng ating batas yung mga tagapagmana sa una.
Ngayon, kung sakasakali naman na walang ganon, walang previous family o kaya hindi sila kasal, ang question po dito ay, ito po ba exclusive property niya dahil mana niya during the marriage kasi wala po siyang karapatan hanggat hindi namamatay ang stepfather mo. Bakit? Bilang tagapagmana lang niya. Pero kung may mga conjugal assets sila, ang nanay mo, syempre, dapat ay merong maging parte, no? Ibig sabihin ay conjugal ang mga properties nila. So kung ano yung pagmamay-ari ng stepfather mo maliban dun sa mana niya during the marriage, pagmamay-ari din ng nanay mo. In the same way, na yung mga ari-arian ng mama mo, no, except for mana during the marriage, ay pag-aari din ng stepfather mo. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo. Okay. Michael Manalo, magandang gabi sa iyo. At syempre Alcover Chessy. Yung iba pang mga questions, si Techi, sa totoo lang sinabi ko na sa kapatid ko, pati sa magulang ko na pagdating ng panahon, hindi na ako tatanggap ng mana. Ayaw ko na po makigulo sa mga kapatid kong, di ko ma-handle yung pressure ng away at negativity ng mga kapatid ko at asawa nila. Lumalabas mga tunay na ugali kahit buhay pa ang mga magulang namin. Ayos na po ako na pinalaki ako at pinag-aral. Kaya ko naman kitain ang maaring maging halaga ng mga ari-ariang yun. Pumirma na din po ako ng affidavit na hindi ko natatanggapin ang mana ko. Usapang Legal. Ay, Techi, bagaman at napakaganda ng inyong intensyon, no? Sad to say, yung waiver at renunciation of inheritance ay hindi mo maaaring gawin ngayon dahil hindi ka pa naman nagmamana. Bakit kanyo? Kasi ang pagmamana nagtitake effect lamang doon sa oras na mamatay yung nagpapamana. So anong i-renounce mo o anong sasabihin mo, ayoko, hindi ko tatanggapin yan kung wala ka pang tinatanggap, no? So ibig sabihin, maari ka lang mag-renounce ng iyong mana kapag namatay na ang iyong magulang. And by the way, kung magre-renounce ka at pabor sa lahat, wala ka naman babayaran na donor's tax. Pero kung magre-renounce ka at pabor lang sa isa, magbabayad ka ng donor's tax doon sa portion na iyong inire-renounce less 250,000 pesos. Dahil yun yung exam. Usapang Legal. Dennis Bonagua, magandang gabi sa San Pablo, Tarlac. Okay. In case nangyari yung marriage before the family code, same treatment ba yung family code na umiiral when it comes to inheritance of property? Pareho lang po yung mga, of course, pareho lang po yung mga pagbabahabahagi. Ang pinagkaiba lang, no, ay kung ang pinagkaiba lang po noon, no, not really in the family code, pero sa bagong desisyon ng Korte Suprema, dati kasi, kapag ka ikaw ay illegitimate or non-marital child, hindi ka maaring magmana sa kamag-anak ng tatay mo, no? Pero ngayon, tinanggal na po ito. Mag-umpisa noong, I don't know what year, I'm not so sure if it's 2021, dun sa Aquino versus Aquino, na tinanggal na po yung tinatawag na Iron Curtain Rule. Ibig sabihin, wala nang hadlang para magmana doon sa mga kaanak sa tatay ng isang non-marital or illegitimate child. Usapang Legal. Okay, next question. Si Myla, may mamanahin ako pero okay lang ibigay ko sa kapatid ko kasi may sakit siya para magamit niya po sa gastos sa pagpapagamot. Sa loan agreement na collateral ang property, gusto sa co-op na magpirma ako ng waiver, pero gusto pa nila papirma sa parents namin. Okay. Usapang Legal. I'm a bit confused doon sa question nito dahil, Myla, unang-una, ito bang property na ito, unang-una buhay pa ang parents mo dahil sabi mo, kailangan hinire-require ang pirma. Pangalawa, ito ba ay naibigay na sa inyo? No? Kung naibigay na kasi ito sa inyo, wala nang rason para pumirma ang parents mo. Ngayon, kung hindi pa ito na ibibigay at ipinangako lang na yun ay mamanahin or nag-i-expect kayo na, ay mamanahin ko naman ito dahil kami lang talaga ang magkakapatid, kung ibig sabihin buhay pa sila, walang rason
para walang rason para magpirma ka ng whatever document or magpirma ka ng waiver dahil legally speaking, hindi pa ikaw ang may-ari ng property. Kung sakasakaling buhay pa ang magulang mo at hindi naman na ililipat pa sa inyo o hindi pa na i-donate sa inyo and hindi pa documented, no? Walang legal or valid donation, no? Ibig sabihin, ang kailangan lang na gawin ng magulang mo ay issue ng special power of attorney authorizing yung kapatid ninyo na i-mortgage ang property. Or, if not, no, sila na mismo ang mag-mortgage. Diba? Yun lang ang pwede doon. Pero kung ikaw at hindi mo pa naman natatanggap o hindi pa ninyo natatanggap, bakit kayo walang rason, no, para ikaw ay mag-execute ng waiver? Usapang Legal! Take note po, wala pong waiver or hindi po valid at hindi pinapayagan ang waiver ng future inheritance. Hindi pa ikaw ang may-ari eh. Nag-i-expect ka lang. Sabi nga ng iba, bangers ka pa lang. You wish pa lang, no? Nandun ka sa level na sabi nga ng mga, kanino bang term ito? Sabi nga nila, sana lang. Nandun ka pa lang sa level na sana, no? Pero hanggat hindi mo naman namana, wala kang karapatan. Usapang Legal! Hindi ka rin maaaring makipagkontrata o mag-execute ng anumang document para magkaroon ng transaction sa property na hindi mo pa minamana. Again, magmamana ka lang kapag ka namatay na ang nagpapamana. Usapang Legal! Ayan, magko-commercial po muna tayo. Sa ating pong pagbabalik, meron pa tayong isang screenshot. No? Yung mga questions po natin ay na pinapadala ninyo ay ini-screenshot ko at yun po ang sinasagot ko dito. And of course, sinisingit ko din yung mga questions ninyo as we go along, yung mga pinapadala po ninyo sa atin. Feel free to share our discussion tonight. Feel free to like and share our pages, no? DZRH News at DZRH News Television. At syempre pang ating DZRH TV 4K live stream. Feel free to share our discussion tonight para po hopefully mas marami pang ma-reach at matulungan ng ating talakayan, ma-educate sa ating talakayan tonight. Magbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang RH. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan. Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin tungkol sa inyong mga mana. Kung sumasakit ba ang ulo nyo? Okay lang yan, no? Hindi naman sasakit ang ulo nyo kung wala kayong mana no? Kaya sumasakit ang ulo nyo, may pag-asa kayo na magmay-ari ng property. Ayan. Doon nyo nating nana sa aspeto na yon. Hilo Campos at Yaong Quezon, magandang gabi. Criselda Garcia or Casil de Garcia, gayon din Marina Yokota. Thank you very much for watching. Si Marcelo M. nagtatanong how to divide property without will from deceased parents. Divided by kung ilan ang number of heirs. No? Of course, ibang usapan kapag ka may illegitimate. Kung lahat ay illegitimate, divided by kung ilan yung mga compulsory heirs na natitira. Usapang Legal! Okay, meron pang question at TV, meron pa tayong question Ito, kahaba-haba. Ay, hindi naman siguro ito galit kasi all capital letters Di ba ang impression natin pag naka all caps, medyo galit daw. Pero ito yung question. Attorney, ito po ang sitwasyon namin. Anak po ako sa pangalawa at dalawa po kami. Pareho pong kasal sa dalawang babae ang father namin. Pero byudo na po siya nang mapangasawa niya ang mother ko. May lupa po na ibinigay sa nag-iisang anak. Sa una, walang pirma ang mother namin sa deed of donation kasi ang title ay nakapangalan lang naman sa father namin. Ang tanong ko po, may 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1 and 2. Okay? Una, legal daw ba ito? Pangalawa, pwede bang habulin namin ang property na i-donate ng father namin sa anak sa una kasi unfair naman sa amin ng kapatid ko sa pangalawa? Yan. Usapang Legal! Unang tanong, ito ba ay conjugal property ng inyong nanay at tatay, no? Dapat kung ito ay conjugal property ng inyong nanay at tatay, dapat po ay merong
consent ang mother ninyo, regardless kung sa tatay lang ninyo nakapangalan ang property. Again, yun pong title ng property, no, bagaman at ito ay indefeasible proof of ownership, ito po hindi absolutely naglalarawan kung sino ang totoong or sino lang ang totoong nagmamay-ari. Pag ang usapin ay patungkol sa pagmamay-ari ng mag-asawa. Bakit kanyo? Kasi lahat ng properties na nabili during the marriage, unless of course meron po kayong total separation of property, in which case kung kanino lang pera ang ipinambili ay dun lang, Pero kung ito po ay conjugal, kahit pa iisang tao lang ang bumili, ang presumption or ang sinasabi ng batas, yan ay nananatiling conjugal at ang isang asawa hindi maaring i-dispatcha ang property na ito nang walang consent ng isa pang ng kanyang kabiyak. So ibig sabihin, kung ito ay idinispatcha ng walang consent ng kabiyak, maaari po itong habulin dahil void ang transaksyon. Usapang Legal. So nag-a-apply din po ito sa donasyon, Pwede pong habulin ng nanay ninyo assuming this is part of the conjugal assets. Ngayon, kung halimbawa naman po ito ay eksklusibong property lamang ng inyong ama at ibinigay sa kapatid ninyo sa una, I assume na ito ay legitimate, So sa ngayon po kung ito ay eksklusibong property ni tatay, ay meron po talaga siyang karapatan na i-dispose ito in any way na gusto niyang gawin basta't hindi sa kanyang mistress. Anyway, sa anak naman ito, so kung ito ay exclusive property niya, then it is a valid donation. Hindi kailangan ng pirma ng nanay ninyo. But take note, kung halimbawa po walang express stipulation na nagsasabi na ito ay hindi magiging subject sa collation later on pagka ako'y nawala na, So ibig pong sabihin, kapag nawala na si tatay, ikaw, at ang iyong yung mga kapwa compulsory heirs, maaring sabihin na, magkaroon ng collation, isama na yan sa mga pag-ikukompute natin, para sa patas na pagmamana. Usapang Legal. Maganda ring malaman po meron po bang settlement of estate? Sabi nyo kasi byudo ang tatay ninyo, Nagkaroon kaya ng settlement of estate si tatay doon nagkaroon kaya ng settlement of estate doon sa mga naiwan ng dati niyang asawa, ng una niyang asawa? Kasi kapag ka po hindi nagkaroon ng settlement ng estate, total separation of property. Ano ibig sabihin nito? Ay di kanya-kanya kayo ng nanay ninyo. Kanya-kanya sila ng nanay ninyo, di po ba? Usapang Legal. So, kung eksklusibo ito, ay di may karapatan siya. But then again, you go back doon sa issue sa punto ng collation later on kung sakasakaling mawala na siya. Cherry Terayo, ay namiss kita sa Lopez, Quezon. Magandang gabi po sa inyo. At yung iba pang mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito, may question pa pala. Babating ko lang muna. Joseph Abalos, Nato Nakase, ganyan din Miss Charo Abraham, may question siya, in-screenshot na ni Miss Gael Enriquez. Ang sabi niya kasi ay, nasaan na ba yun? Si Miss Charo Abraham, yung assets ng namatay na eldest sister namin, bali agricultural land at apartment. Pwede po ba yung nephew ko na inampun niya pero hindi dumaan sa korte ang pag-adapt? Pwede ba harangin din na ng alinman sa aming mga buhay na magkakapatid? Kung i-honor nyo po yung naging pag-aampon, bagaman at ito ay hindi dumaan sa legal na proseso, wala pong problema, Pero kung hindi po ninyo ito ino-honor at sasabihin nyo hindi totoong anak yan ng pamangkin ko, hindi totoong anak yan ng kapatid ko at hindi rin siya dumaan sa legal na pag-aampon, then that would mean hindi po siya tatanggap ng
property ng mana mula sa kapatid ninyo, assuming wala pong will na naiwan. Pero kung may will at sinabing, oy, iniiwan ko lang ito sa aking anak-anakan o kahit kanino pa, at dahil wala naman po siyang ibang anak, no, at wala na rin kayong mga magulang, wala po kayong habol dito sa property na naiwan ng kapatid ninyo. Usapang Legal. Okay, meron pang, wala na pala tayong oras. Meron lang, okay, thank you very much. Si Miss Gael ini-screenshot. Napakasipag nitong si Miss Gael. Ang laki na ng utang ko dito. Magandang gabi din sa iyo and get well soon. Jem Jerome at yung mga napinsan ko dyan sa Tondo, Maynila. Mga Seko. No? Magandang gabi sa inyo. Louis Rex Seco and of course Ding Seco, gayon din sa naiwang pamilya ni Nani. Magandang gabi sa inyo. Si Santi, gayon din si ano nga bang mga pangalan ninyo, mga pamangkin ko sa pinsan. Magandang gabi sa inyo. Gayon din Marcelo M. Tristan Gulay, Ate Luz Seco. Thank you very much for watching. Magandang gabi po sa inyo. Again, yung verbal na pagpapamana hindi po valid at wala pong bisa. Usapang Legal. Nakasama niyo po tonight. Ay, happy birthday muna Ate Cathy Seco. Magbe-birthday siya on Sunday, which happens to be the second death anniversary of Nanay Flory. Pero, ayun, ganun talaga ang buhay. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same channel. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto, gayon din sinong kasama mo Jeric, at syempre pa yung mga taga-RH-TV, thank you very much. Antabayanan din po ang detalye ng naging report kanina ni Noche Kakas. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.